Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaki na isang hitman at dating sundalong Amerikano na nagngangalang Jack, na noon ay nasa Morocco upang isagawa ang isang misyon na pumatay ng isang tao. Pagkatapos ng umagang ehersisyo, binuksan niya ang kanyang laptop at nakatanggap ng impormasyon mula sa kanyang kliyente na darating sa paliparan ang kanyang target sa ganap na 11:00 ng tanghali upang pumunta sa isang hotel. Gusto ng kliyente na tapusin ni Jack ang kanyang target bago pa man ito makarating sa kanyang hotel. Ang target ni Jack ay si Omar, ang pinuno ng isang grupong terorista na madalas nagsasagawa ng kanilang mga aksyon sa Amerika. Agad na inihanda ni Jack ang kanyang mga armas at nagmadaling pumunta sa paliparan. Samantala, si Omar ay kadarating lang sa paliparan habang binabantayan ng ilang mga bodyguard at papunta na sa hotel. Mukhang pinapanood ni Jack si Omar at handa na siyang isagawa ang plano. Ngunit sa parehong oras, napagtanto ng dalawang lokal na detective na si Omar ang target ni Jack, kaya agad nila itong sinundan. Nang sinusundan ni Jack ang kanyang target mula sa likuran, napagtanto niya na may dalawang detective na sumusunod sa kanya, kaya nagkaroon ng habulan. Sa gitna ng habulan, lumabas si Jack sa kotse at tumakbo sa makitid na daan. Sa dulo ng eskinita, nagbigay ng sasakyan ang kanyang kliyente, kaya nakatakas si Jack mula sa dalawang detective at pumunta sa hotel kung nasaan si Omar. Sa madaling salita, dumating si Jack malapit sa hotel nang sabay na dumating din ang mga tropa ni Omar doon. Pagkatapos, gamit ang isang sopistikadong aparato na ibinigay sa kanya ng kanyang kliyente, nilock ni Jack ang lahat ng mga kotse ng mga bodyguard ni Omar, at magbubukas lamang ang mga kandado pagkatapos ng 20 segundo. Agad na nilapitan ni Jack si Omar, at eksaktong 20 segundo, binuksan niya ang pinto at binaril si Omar hanggang sa mamatay ito. Matapos ang kanyang target, pumunta si Jack sa isang lugar upang makipagkita sa kanyang kliyente, si Elena, isang ahente ng CIA na madalas siyang kunin para sa mga mahihirap na misyon. Sinabi ni Elena na kailangan tapusin ni Jack ang isa pang target sa England at sinabi kay Jack na sumakay sa eroplano. Sa loob, natagpuan niya ang dalawang hitman na magtatrabaho rin para kay Elena. Sinabi ni Elena na makikipagtulungan si Jack sa kanila sa pag-aalis ng target sa pagkakataong ito. Tumanggi si Jack dahil sanay siyang magtrabaho mag-isa at hindi niya kailangan ng tulong sa iba. Sinabi ni Elena na tiyak na kailangan ni Jack ang kanilang tulong, dahil ang kanyang target ay isang mapanganib na ilegal na mafia na nagbebenta ng mga armas sa terorista at minsang tina-target ang presidente ng Amerika. Mahirap para kay Jack kung mag-isa siyang magtatrabaho. Pagkatapos noon, ipinakita ni Elena ang isang litrato ng target at ipinaliwanag ang kanyang buong pagkakakilanlan. Sinabi ni Elena na ang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan ay isang lalaking tinatawag na Hassan, kaya kailangan nilang hanapin siya muna para mapabilis ang kanilang misyon. Ipinakita ni Elena ang ilang mga litrato ng mga taong madalas nakasama ni Hassan. Nakilala ni Jack ang isa sa mga litrato. Ito ay isang lalaking nagngangalang Dayton, isang dating sundalong Briton na kanyang nailigtas habang lumalaban sa Afghanistan. Dahil dito, nagpasya si Jack na makipagkita kay Dayton upang mabilis nilang mahanap si Hassan. Sa madaling salita, nakarating sila sa Inglaterra. Agad na inimbitahan ni Jack ang dalawa pang hitman na pumunta sa tahanan ni Dayton. Sa daan, isa sa mga kasamahan ni Jack ang nagsabi na alam niyang may asawa si Jack na bagong panganak lang ilang araw na ang nakalipas, at tinanong kung bakit hindi na lang magretiro si Jack at alagaan ang kanyang pamilya. Sumagot si Jack na pagkatapos ng misyon na ito, magre-retiro siya at uuwi sa Amerika. Ilang oras ang lumipas, dumating sila sa tahanan ni Dayton. Agad silang tinanggap ni Dayton, naaalala na siya ay nailigtas ni Jack noong digmaan sa Afghanistan. Pagkatapos noon, sinabi ni Jack na siya at dalawa sa kanyang mga kasamahan ay nagsasagawa ng isang misyon mula sa CIA upang alisin ang isang mafia at isang ilegal na nagbebenta ng armas. Pero para malaman ang kanyang kinaroroonan, kailangan muna nilang hanapin ang isang tao na ang pangalan ay Hassan. Sumagot si Dayton na alam niya kung nasaan si Hassan, pero itinuturing na niya itong kapatid. Kaya kung target ni Jack si Hassan, hindi niya ito sasabihin sa kanya. Ipinaliwanag ni Jack na ang kanilang target ay hindi si Hassan kundi ang boss ng mafia, at nangako sila na kakausapin lamang nila si Hassan at hindi nila siya papatayin. Nang marinig ito, sa huli, nagpasya si Dayton na dalhin sina Jack at ang kanyang dalawang kasamahan sa tahanan ni Hassan ngunit sa kondisyon na kakain muna sila ng tanghalian kasama siya.
Samantala, sa oras na iyon, si Terry McKnight, ang target, ay pinapahirapan ang isa sa kanyang mga tauhan na nagtaksil sa kanya. Si Terry, nang walang pag-aalinlangan, inutusan ang kanyang ibang mga tauhan na tapusin ang lalaki. Balik tayo kay Jack at sa kanyang dalawang kasamahan, na dinala ni Dayton sa tahanan ni Hassan. Pero nang makarating sila roon, nagkasabuatan na pala sina Dayton at Hassan kasama ang boss ng mafia. Nagkaroon ng shootout, at isa sa mga kasamahan ni Jack ang napatay ni Dayton. Nang malapit ng patayin ni Jack ang mga ito, narinig niya ang tunog ng mga sirena ng pulis, kaya't nagpa siya si Jack at ang natitirang kasamahan niya na tumakas. Sa madaling salita, nakipagkita si Jack at ang kanyang kasamahan kay Elena. Sinabi ni Jack na dalawa na lang sila dahil nagtaksil si Dayton sa kanila at pinatay ang isa sa kanyang mga kasamahan. Sa kabilang banda, sinabi ni Dayton kay Terry na nagpadala ang CIA ng 3 hitman para tapusin si Terry. Isa sa kanila ay napatay na, at dalawa na lang ang natitira. Nang marinig ito, inutusan ni Terry si Dayton na patayin agad ang natitirang hitman at nangako ng malaking bonus kay Dayton. Nalaman na si Dayton ay may negosyo sa seguridad at inupahan siya ni Terry para protektahan siya habang siya ay nasa England. Nang malaman ni Elena na may negosyo si Dayton sa seguridad, kaya nakumpirma niya na si Dayton ay inupahan upang protektahan si Terry. Nahanap niya ang lihim na opisina ni Dayton at agad na sinabi ito kay Jack at sa natitirang kasamahan nito, si Samuel. Sinabi ni Elena sa kanila ang lahat tungkol kay Dayton at inutusan silang bisitahin ang nakatagong opisina ni Dayton upang makahanap ng impormasyon tungkol kay Terry. Sa daan patungo sa lihim na opisina ni Dayton, sinubukan ni Jack na makipag-ugnayan kay Dayton. Pagkatapos siyang matawagan, sinabi ni Jack na labis siyang nadismaya kay Dayton, na nakipagsabuatan sa isang boss ng mafia. Sumagot si Dayton na negosyo lang ito at sinabi kay Jack na umuwi na sa Amerika bago pa siya mamatay. Sumagot si Jack na siya ang unang tatapos kay Dayton at siya ang magbabaon sa kanya sa lupa. Sa madaling salita, dumating sina Jack at Samuel sa likod ng lihim na opisina ni Dayton. Sinalakay nilang dalawa ang opisina upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Terry. Kasabay nito, natuklasan ni Dayton sa pamamagitan ng CCTV na pinapasok ang kanyang lihim na opisina, kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na agad pumunta roon. Samantala, patuloy na naghanap ng impormasyon sina Jack at Samuel, ngunit sa kasamaang palad, wala silang nahanap. Pagkatapos, naglagay sila ng bomba doon bago umalis sa opisina. Pagkatapos umalis, inutusan ni Samuel si Jack na obserbahan ang reaksyon ni Dayton mula sa malayo. Hindi nagtagal, dumating si Dayton at ang kanyang mga tropa. Agad na pinasabog ni Samuel ang bomba na kanilang inilagay. Nang makita ang kanyang opisina na sumabog, nangako si Dayton na wawasakin sina Jack at Samuel. Si Samuel at Jack mismo ay tila nasisiyahan. Pagkatapos noon, umalis sila. Isang oras ang lumipas, sinabi ni Jack kay Samuel na magpadala ng mensahe kay Dayton gamit ang kanyang cellphone. Nang matanggap niya ang mensahe, agad na inutusan ni Dayton ang kanyang tauhan, isang hacker, na subaybayan ang cellphone ni Jack. Matapos matagumpay na matukoy ang kanyang lokasyon, inutusan ni Dayton ang lahat ng kanyang mga tauhan na maghanda dahil hahabulin nila sina Samuel at Jack. Sa kabilang banda, lumalabas na ito ang plano ni Jack upang akitin ang mga tao ni Dayton na lumapit sa kanya. Hiniling niya kay Samuel na makipag-ugnayan kay Elena upang makahanap ng lugar kung saan maaari silang makipaglaban ng mapayapa. Iminungkahi ni Elena na akitin nila ang mga tropa ni Dayton sa isang bakanteng pabrika na hindi kalayuan mula sa kanilang base. Sinabi rin niya na magpapadala siya ng 2 tao mula sa CIA para tumulong sa kanila. Sa madaling salita, dumating sina Jack at Samuel sa bakanteng pabrika kung saan nakita nila ang 2 ahente ng CIA na ipinadala ni Elena. Inihanda nila ang kanilang mga armas at pagkatapos ay pumasok sa pabrika habang ginagabayan ni Elena. Hindi nagtagal, dumating din ang mga tropa ni Dayton sa pabrika at agad na pumasok. Nang malapit nang magsimula ang labanan, pinaalalahanan ni Elena sina Jack at Samuel na dapat nilang hulihin ng buhay si Dayton dahil siya ang susi sa paghahanap kay Terry. Ngunit hindi nagtagal, naputol ang koneksyon, na nag-iwan kay Elena na hindi makapagbigay ng gabay sa kanila. Sa kabutihang palad, sa gitna ng palitan ng putok, nagawa ni na Jack at Samuel na paralisahin si Dayton at agad siyang dinala palayo. Gayunpaman, bago sila makaalis, nabaril si Samuel. Pinili ni Jack na iligtas si Samuel, at habang lalong lumalala ang sitwasyon, nagpa siya silang tumakas.
Isang oras ang lumipas, natagpuan ang dalawang ahente ng CIA na ipinadala ni Elena na patay. Kinuha ni Dayton ang isa sa mga cellphone ng ahente at tinawagan si Elena. Sinabi niya na pagkatapos niyang tapusin sina Jack at Samuel, hahanapin din niya siya. Sumagot si Elena na hindi titigil ang CIA sa paghabol sa kanya maliban kung pipiliin niyang makipagtulungan. Nang marinig ito, sumagot si Dayton na makikipagtulungan siya sa kanila kung ito ay kapwa kapaki-pakinabang. Nagkita sina Dayton at Elena upang talakayin ang mga kondisyon. Sinabi ni Dayton na handa siyang ibigay si Terry basta't handa siyang bayaran siya ng doble ng binabayaran ni Terry. Hindi lang iyon, kundi hiniling din niya na ibigay niya sina Jack at Samuel dahil sinira nila ang kanyang opisina. Agad na pumayag si Elena dahil may personal na galit siya sa boss ng mafia. Handa siyang gawin ang lahat para mahuli siya. Kinabukasan ng gabi, inutusan ni Elena sina Jack at Samuel na salakayin ang isang barko sa gilid ng lawa dahil naniniwala siyang nagtatago si Terry doon. Lumapit sina Jack at Samuel sa barko at pinatay ang ilang gwardya, ngunit natuklasan nilang wala si Terry roon kundi ang kanyang mga bodyguard lamang ang naruroon. Habang papalabas na sina Jack at Samuel, napalibutan sila ng mga tropa ni Dayton at nagkaroon ng putukan. Sa gitna ng palitan ng putok, hinahamon ni Dayton si Samuel, hinihimok siyang lumabas sa kanyang pagtatago. Lumabas si Samuel at nagpaputok sa lahat ng direksyon, ngunit mabilis siyang naubusan ng bala at na-corner siya ni Dayton. Hinamon ni Samuel si Dayton sa isang duelo, at tinanggap ito ni Dayton. Nang una, nagtagumpay si Samuel na talunin si Dayton, ngunit kumuha si Dayton ng baril at pinatay siya. Samantala, si Jack, na ngayon ay tanging nakaligtas, ay nagpa siya na huwag magpakabayani at piniling tumakas, lalo na't papalapit na ang mga tropa ni Dayton. Sa madaling salita, bumalik si Jack upang makipagkita kay Elena at ipinaalam sa kanya ang pagkamatay ni Samuel at wala si Terry sa barko. Humingi ng tawad si Elena, sinasabing siya ang nagkamali sa pagbibigay ng maling impormasyon. Gayunpaman, nalaman na sinadya ni Elena na lokohin sina Jack at Samuel upang mapatay sila ng mga tropa ni Dayton. Si Jack, na hindi alam ang kanyang pagtataksil, ay hindi pinaghinalaan ang kanyang pakikipagsabuatan kay Dayton. Sa kabilang banda, pinagsasabihan si Dayton ni Terry, ang boss ng mafia, dahil hindi niya napatay si Jack. Si Terry ay galit na galit dahil nagbayad siya kay Dayton ng malaking halaga ngunit nakita niyang nabigo ito. Naging malinaw na natatakot si Terry kay Jack at nag-aalala na baka bigla itong lumitaw at patayin siya. Pinatibay ni Dayton ang loob ni Terry na itatalaga niya ang dalawa sa kanyang pinakamagagaling na tauhan upang protektahan siya, habang siya at ang natitirang mga sundalo ay nakatutok sa paghahanap kay Jack. Inutusan ni Elena si Jack na hanapin ang pamilya ni Dayton, naniniwala siya na ang pagkidnap sa pamilya ni Dayton ay magbibigay daan para ibulgar ni Dayton ang kinaroroonan ni Terry. Matapos ang ilang paghahanap, natagpuan nina Jack at Elena ang address ng tahanan ng pamilya ni Dayton. Noong una, nag-atubili si Jack, ayaw niyang isali ang mga inosenteng tao sa misyon. Gayunpaman, kinumbinsi siya ni Elena, at nag-aatubili siyang pumayag, patungo sa lokasyon. Matapos umalis si Jack, lihim na nagpadala ng mensahe si Elena kay Dayton, na nagsisiwalat na lahat ito ay isang bitag para kay Jack. Agad na inutusan ni Dayton ang ilan sa kanyang mga tauhan na harangin si Jack bago pa man siya makarating sa tahanan ng kanyang pamilya. Hinarang si Jack ng mga tao ni Dayton, ngunit nagawa niyang talunin sila ng madali. Nahuli niya ang isa sa mga tao ni Dayton na buhay pa at tinanong ito kung paano nila nalaman na papunta siya sa bahay ng pamilya ni Dayton. Inamin ng lalaki na si Elena ang nagbigay sa kanila ng impormasyon. Nang malaman ang kanyang pagtataksil, kinuha ni Jack ang telepono ng lalaki at nagpadala ng peking mensahe kay Dayton, nagpapanggap na napatay na nila si Jack. Si Dayton, na naniniwalang patay na si Jack, ay labis na natuwa at nagpa siya ng ipagpatuloy ang kanyang plano na mahuli si Terry. Nakipag-ugnayan siya kay Elena at ipinaalam na napatay na nila si Jack, at hiniling na makipagkita sa kanya sa hideout ni Terry. Pinapaalalahanan siya ni Dayton na huwag kalimutan ang bayad na napagkasunduan nila. Pagkalipas ng kaunting sandali, dumating ang mga tao ni Dayton sa hideout ni Terry, ngunit natagpuan nilang nakatakas na ang boss ng mafia. Ang dalawang lalaking itinalaga ni Dayton upang bantayan si Terry ay natagpuang patay. Dumating din si Elena sa lugar, halatang galit na galit kay Dayton dahil pinakawalan niya si Terry. Si Dayton, na sinusubukang pakalmeyin siya, ay nakipag-ugnayan sa kanyang hacker upang subaybayan ang lokasyon ni Terry.
Nagawa ng hacker na matukoy si Terry at papunta ito sa isang maliit na paliparan. Sa sandaling iyon, tumawag si Terry kay Elena, na humiling na sagutin niya ito na naka-loudspeaker. Sa tawag, inamin ni Terry na alam na niya mula pa noon ang tungkol sa sabwatan ni Elena kay Dayton. Inilantad din niya na nagsisinungaling si Elena kay Dayton, wala siyang pera na ipinangako niya kay Dayton dahil hindi opisyal na operasyon ng CIA ang kanyang misyon kundi isang personal na misyon ng paghihiganti. Lumabas na si Elena ay naghahanap ng paghihiganti kay Terry dahil pinatay nito ang kanyang ama. Galit at na-corner, biglang kinuha ni Elena ang isa sa mga tauhan ni Dayton na nagpapatunay sa mga paratang ni Terry. Sa sandaling ito, biglang dumating si Jack, at nagkaroon ng magulong bakbakan. Nagawa ni Elena na patayin ang lahat ng natitirang tao ni Dayton, na nag-iwan kay Dayton at Jack sa isang matinding bakbakan. Sa wakas, nagawa ni Jack na tapusin si Dayton. Kasama si Elena, pumunta siya sa maliit na paliparan upang habulin si Terry kahit na alam niyang nagtaksil sa kanya si Elena. Nanatili siyang propesyonal dahil siya ay isang kliyente na nagbigay sa kanya ng maraming trabaho. Humingi ng tawad si Elena kay Jack ng ilang beses ngunit pinili ni Jack na manahimik. Samantala, dumating na si Terry sa paliparan at malapit nang umalis sa England patungong Russia, ngunit sinabi ng kanyang mga tauhan na ang eroplano na kanilang tinawagan ay 20 minuto pa ito darating. Pagkatapos, dumating sina Jack at Elena malapit sa paliparan. Hiniling ni Jack kay Elena na maghintay na lang sa sasakyan habang isinasagawa niya ang kanyang huling misyon, na tapusin ang mafia boss. Pagkatapos, pumasok siya sa lugar at naglagay ng bomba. Kasabay nito, narinig ang tunog ng eroplano na paparating upang sunduin ang boss ng mafia. Sinubukan ni Jack na harangin si Terry at sinubukan din siyang pigilan ng mga tauhan ng mafia. Nagtagumpay si Jack na pasabugin ang bomba na kanyang inilagay at agad na hinabol ang boss ng mafia sa gitna ng runway. Doon ay muling nagkaroon ng putukan. Sa gitna ng palitan ng putok, sinubukan ni Terry na makapasok sa eroplano at hiniling sa piloto na umalis agad. Sa kabutihang palad, mabilis na na-intercept ni Jack ang eroplano gamit ang isang kotse. Napagtanto ni Terry na naharang ang kanyang eroplano at napilitan siyang makialam sa pamamagitan ng pag-atake kay Jack. Hindi nagtagal, dumating si Elena at agad na bumangga ang kanyang kotse dahil may isa pang tao ni Terry na buhay pa. Lumabas siya ng kotse para tapusin ang lalaki pero binaril siya ni Terry. Sa wakas ay namatay na ang boss ng mafia, gayunpaman, sa kasamaang palad, si Elena ay tinamaan din ng ilang bala. Bago siya namatay, siya ay nagpapasalamat dahil tinulungan siya ni Jack na makaganti sa boss ng mafia. Si Jack mismo ay medyo malungkot dahil hindi siya makakatanggap ng bayad dahil namatay si Elena. Pagkatapos noon, nagmadali si Jack papasok sa eroplano at inutusan ang piloto na dalhin siya pauwi sa Amerika. Doon, ngumiti si Jack nang makita ang lahat ng pera na pagmamay-ari ni Terry sa loob. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.